Baka i-ano yan, i-pardon ng Bangag Administration o ni Satanas. Pwedeng i-pardon yan. Lahat ng mga lahat ng gustong i-pardon ni Bangag na dating mga NPA, dating mga rebelde na pinipraise siya ngayon, na kinakampihan siya. Magandang araw mga kababayan, maharlika po dito sa ating channel. At dito nga mga kababayan, binunyag niya na ito nga mga makakaliwa na to, na NPA na to, na si Franz Castro at si Satur Ocampo, makukulong na. Sa wakas mga kababayan, makukulong na tong mga NPA na to na taga-recruit no, ng mga estudyante para makasama sa kanilang sa kanilang grupo nga no. At itong grupo na to, grupong mga to mga kababayan, tawag dito sa mga to akbayaran Dahil binabayaran para masira ang Duterte. Wala na silang bukang bibig mga kababayan, puro Duterte. Duterte, 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 Duterte. Mga kababayan, wala nang paligoy-ligoy pa. Narito po, maharlika. At pero bago yan, isang like, share, at subscribe lang po. Masaya na tayo dyan. So, yun mga kababayan. Na pumunta na tayo kay Franz Castro at saka kay Satur Ocampo at ang mga kasama nilang mukhang makukulong na ng tuluyan dahil in-affirm na nga ng Court of Appeals, ba? Okay? Ang kanilang, okay, here we go. Okay. All right. In-affirm na, all right. Or asan yan? Okay. Court of Appeals affirms child abuse conviction of Castro, Ocampo, and yung mga kasama nila. Di ba natatandaan ninyo yung timeline na kung saan itong mga makakaliwang ito na dati galit na galit sa mga bangag, okay? Galit na galit sa mga Marcos dahil magnanakaw, ganyan-ganyan. Di ba nareklamo sila ng child abuse noong panahon ni Pangulong Duterte? Mga kababayan, ito yung sa Talaingod, di ba? So nag-recruit sila doon ng mga lumad students kung saan, mga kababayan, nirecruit nila itong mga minor de edad na ito na hindi pinayagan ng mga magulang. So 2018 ito, kinasuhan itong si Castro at saka si Satur at ang kanyang, I think, ano ko yung... Mga kababayan, natatandaan niyo po ba itong si Castro? Si Franz Castro. Ito yung matandang galit na galit sa Duterte, ano? Wala nang bukang bibig kundi Duterte. Ito yung mga kasamahan ng NPA na nagre-recruit no, ng mga kabataan at estudyante sa mga bandang kabundukan ng mga kababayan. Conviction nila ng 2020. But anyway, hindi naman ganun kahalaga yung papel na yon. Alam niyo naman na convict ito. So ngayon, dahil nga, kaya yan sila galit na galit sa mga Duterte. Kasi during Duterte time yun Diba? Nung nag-recruit sila ng mga lumad, nag-recruit sila ng mga minor de edad, kaya ang nangyari, diba, kinasuhan sila sa Davao. 2019, 2021, then, ano nangyari doon? Yeah, di ba nilitis sila sa Regional Trial Court. Okay? Then, mga kababayan, okay, noong 2022, okay, hinatulan sila ng, Regional Trial Court ng guilty sa paglabag sa child abuse. So, pinarusahan sila during that time, naglagay yung mga jutang ginimis na yan ng presyon correctional. Okay? At may multa. So ngayon, mga kababayan, ang ginawa nila noong 2022, 2024 ay nag-appeal sila sa Courts of Appeal nga, mga palangga. Convicted sila noong 2024, then nag-appeal sila sa Courts of Appeal. Okay? Ano nangyari? In-affirm. Okay? In-affirm o kumbaga senior ball, sinil na ng Court of Appeals na okay, convicted kayo, ganyan. Pero ang question natin, makukulong ba sila? I think makukulong sila. Pero meron pa daw sabi ng kaibigan nating abogado, meron pa silang pwedeng gawin, mag-motion, okay? Mag-motion sila sa Korte Suprema. Pero ayon sa ating kaibigan, okay, na nag-a-advise sa atin, kaibigang abogado, na pwedeng hindi sila mapagbigyan. It's rare, it's a rare parang scenario na sila ay pagbibigyan ng Supreme Court. Okay? Kaya good luck
dito sa mga makakaliwang grupo ng mga rebelding komunista na sumisira sa kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga kabataan. Good luck sa kanila. I think 6 years or more than that ang kanilang kulong at wala silang bail, mga kababayan. So, inanap ko lang yung ano, no? Tignan ko lang yung, tignan natin yung hatol sa kanila. Image. Okay. Di ba nagtataka kayo? Bakit kayo hindi nakulong yung mga hayop na to? Di ba naalala nyo yun? Okay. Ito na yung mga walang hiya. Oh. Oo nga naman no mga kababayan. Bakit nga ba hindi nakulong nung na-convict tong mga NPA na to, no? Lalo na to si Castro. Ito talaga walang bukang bibig to kung di Duterte, no? Lalo na pag nasa hearing to, puro na lang BP Sara confidential pan yung laman ng bunganga nito eh. Okay. Here. Oh, ayan, di ba? Yan yung conviction nila. Di ba nakita nyo yan? Yan yung desisyon noong 2024. Kaya sila nakalaya, alright, dahil nag-appeal sila sa Court of Appeals. Ngayon, mga kababayan, I think, remove natin. Okay, here's the decision. Image file. Okay. Ayan. Ayan, no, convicted sila. Nakita nyo yan? Convicted ang mga jutang Ginimes. Ayan, nakita nyo sa pinakadulo? Ay, ito. Wherefore, in light of the foregoing, accused Saturnino, Ocampo, Franz Castro, at yung iba pa, ayan, are convicted of the crime of violation of Section 10, Article 6 of RA 7610, and hereby sentenced to suffer the penalty for 4 years and 9 months. Pero sa Court of Appeal, 6 months. 6 years yung hatol sa kanila. So, good luck. Okay, sana makulong na yung mga yawa na yan at tuluyan na talagang, talagang maparusahan na sila. Dahil binabaliktad nila ang pangyayari laban sa mga Duterte. Sila yung lumalabag sa batas, sila yung nagsisira sa kinabukasan ng kabataan, pero baka may remedyo sila. Alam mo kung bakit? Baka i-pardon ng Bangag Administration o Lisa Tanas. Pwedeng i-pardon yan. Lahat ng gustong i-pardon ni Bangag na dating mga NPA, dating mga rebelde na pinipraise siya ngayon, na kinakampihan siya, pwede niyang gawin yon, mga kababayan. Yes, then Scorpion. You like my necklace? Thank you very much, darling. Okay, Elizabeth Gervasio from Bacolod. Grabe na po kagarapal yung administrasyon, no? Kung itong mga convicted na NPA na to ay papardon pa nila, no, mga kababayan. O nga, isa pa kaming ni Harry, hayaan mo na, okay lang naman dito muna kayo, lipat na yan kayo mamaya kay Harry. Tapos na po yung autopsy confirmed. Yusek Cabral ang namatay. Ang question, palangga, siya nagsabi nun, yun na nga, take me. Ang question nga, magtitiwala ka ba sa Bangag Administration? Sabi nga natin, ang daming red flags nung driver, nung asawa. Madali na naman sabihin nila, doktorin lang nila. Ito ang harap-harapan na si Bangag Jr. ay polboronic. Nakita nyo, pina-authenticate ko pa yan. Harap-harapan na sinabi ni Saldico na ang mastermind ay si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Tambalusto, si Zaldico, kasama din siya, si Sandro na kinabang, si Executive Bersamin, Secretary Bersamin, yung mga julol na yan, si Amina Pangandaman, at marami pang iba. Ano nangyari ngayon? Yung 18 na mga kongresista na isiniwalat ng mga diskaya? Sino ngayon ang nakulong? Di ba mga diskaya lang? Small timer lang sila. Ang mga big time, bilyon ang ninanakaw. Si Bangag. Inamin mismo ni Saldico na nag-deliver siya ng pera sa mga bangag. Ito ang gusto nilang burahin. Kaya ang mga bangag, ang mga Adictos Benedictos, ang mga NPA ay nagsanib sa kay Marcos Jr. laban kay Inday Sara. Sabi ko nga, kung pag-eleksyon ngayon, di ba, tataubin talaga sila ni Inday Sara. Yes, sabi ni Rodora Gallego, pwede talaga maging fake death ito, mga palangga. Mukhang seryoso sila pumatay. Di ko ata nakikita si Attorney Glenn Chong na nag-update. O nga, no? Busy lang siya, pero nag-usap naman kami last time. Kaya mo text natin.
kung mabatiin natin ng Merry Christmas, o baka busy lang. But I think he's okay. Anyway, mga kababayan, ano pa, ang mga, may tumawag sa atin. Okay. Naku, wrong timing naman si Palangga, ang ating puting ahas. Tumawag at tayo ay naka-live ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, ito. Nahulog o hinulog. Okay, ito daw yan, galing sa ano. Gito ba? Ito daw yung yan, nakita nyo? Yan daw yung bangin. Yan yung bangin, ha? Ayan, yan yung bangin. Then, ayan, ito yung selfie, pinost natin kagabi, Yan yung selfie ni driver. Tapos nandito si Cabral. Ayan, nakita nyo? So maraming dapat, pero gusto na nga nilang tapusin yung investigation. Okay? Ayan, may mga ano to? Nakabalot agad yung katawan. Okay? Okay, sabi ng ating mga timalindog, yung pinangyarihan daw, yung bangin daw, kung saan nakuha siya, tapunan daw yun ng mga salvage victims during the time of Markang Bongo. Ortega, hindi ko alam yun. Alam mo yun? Hindi ko alam yung na yun. Yung Markang Bongo. Pelikula yun, di ba? Anyway, highway. So, mga kababayan, baka naman kasabot yung driver. Okay, sabi ni Jack, Merry Christmas. Scripted ang mga pangyayari. So, maaari talagang scripted. Maaari talagang scripted to dahil sabi ko nga sa inyo, ang kanilang mga testamento, ang kanilang mga naratibo ay nagsusuntukan. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang laman ng balita, wala naman kwenta ang laman ng balita kundi paglilihis sa tunay na nangyari sa bayan natin. Yung pagnanakaw ni Marcos Jr. na ayaw nyong panagutin, na ayaw nyo pang patalsikin yang hinayupak na yan. Ano ang nangyayari sa bayan natin? Tignan nyo, mga balita. 40 years, okay, na parusa sa Catholic parish, Roman Catholic priest. Okay? Dahil nanggahasa siya noong 2023. Imagine mo, walang takot, di ba? Baka ipardo na naman to ni Bangag. 2023, panahon ni Bangag. Alright? Yan yung mga balita ngayon na nakakasuka. Puro katiwalian, puro krimen. Alright? Lahat itong itong mga nangyayari sa bayan natin, ay dahil meron kayong bangag na administrasyon. Pamilya ni Cabral, pumayag na sa autopsy, mga mamabatas na nawagan ng masusing investigasyon. Pero ang investigasyon sa mga mambubutas ng batas na pinangalanan dito sa flood control hearing na ito ay ayaw imbestigahan ng bangag administration. Si Sandro Marcos, si Tambaloslos, na pinakaugat, mastermind, godfather, protector, ay pagala-gala pa rin. Sila ay ligtas. Pero again, si Diskaya ay nakakulong na. Si Diskaya lamang ay ginamit nila, yung mga contractors na yan, na dapat di naman talaga managot. Pero si Bangag Jr., si Lisa Talas at pamilyang ito, patuloy kayong ninanakawan. Araw-araw kayong ninanakawan. Pinagpahinga lang nila recently itong si Diwata, si Torre. Anong ginawa? Inappoint, okay? Inappoint na naman si Torre as general manager ng MMDA. 'Di ba? Kasi magkakasabwat yan sila sa kanilang mga anomalya. Mga kababayan, wala nang gagawin ng bangag administration na ito kung hindi ay linlangin kayo, gaguhin kayo, pahirapan kayo, lalo na ngayong Pasko, ni Pang Noche Buena nga na 500 na sinasabing pagkasyahin nyo, baka wala kayo. Yan ang malungkot na katotohanan dahil ang ginagawa ng bangag administration ay gipitin lahat ng nagsasalita, lahat ng nag-aalsa laban sa kanila. Sabi nga, broad daylight, may nabasa tayo, 7,000 pesos lang. Hinold up yung kababayan natin. Okay? Bus driver,
binaril sa ulo ng pasahero. Mga ganun ang mga headline. Diba? Sa Antipolo nangyari. Patay ang driver ng pamamaril ng bus, ng baril sa Julo, So ganito na lang ba ang ating, ang nangyayari sa ating bayan na hindi sila natatakot? Ato, sa investigasyon daw, pumara yung gunman at sa pag-akyat sa bus ay nagtanong kung magkano ang pamasahe hanggang Cubao. Nang sagutin ng driver na 88 pesos, ay mabilis na magbunot ng baril ang suspect at walang sabi-sabing pinaputukan sa Julo yung driver. Bakit mo? It's either nakadroga ito, nakapulburon ito, bakit namaril? Tama ba? Bakit sobra ba yung pamasahe? It's either kung sobra man yan o hindi mo lang kakarapatang mamaril. Pero dahil nga, mga palangga, wala nang pakialam ang mga tao dahil nakikita nila na adik yung namumuno sa kanila, magre-reflect yan eh. Yung mga ginagawa ng mga kriminal, nagre-reflect yan eh. Yung presidente natin, bangag eh. Anong gagawin natin? Di ba? Magpakabangag-bangag din tayo. Huwag tayong matakot dahil bangag yung presidente natin. Walang pakialam. Godfather Pulburon, sabi ni MJ Park. Okay? Well, itong mga nangyari, may mga susunod pang mamamatay. Okay? Na mga kasabwat nila. Papatay nila kasi nag-expose. Si Zaldico, isusunod na nila yan. Kaya sabi ko, dapat talaga mag-ingat yan si Zaldico dahil gugurgurin at gugurgurin siya. Sabi ni Dance, maybe may connect yung Bondi Beach shooters kina Chandiramani at Kumar. I don't know, kailangan nating imbestigahan kung meron silang connection, mga palangga. Hindi nga natin alam. Baka mamaya ang nasa likod niyan, si Satanas at si Bangag. We don't know. Kasi demonyo itong mga to eh. Watch out and be alert sa 2026. Good luck na lang talaga, sabi ni Rookit. Right? Sabi ni Solid Maharlika, wala na nga may balita si Bangag. Imagine emergency SSS loan and good news daw niya. Oo nga. Di ba? Wala na siyang maibalita. Etong si Bangag. Kaya dapat talaga tapusin na ang mga addictus na ito. So, pwede rin talagang fake death, mga kababayan. Pero what else? Ano ba headline nyo ngayon? Imbis na sana ang mga headline ngayon, maraming mga kabataan. Hindi, not marami. Buong bansa ang mga kabataan, edad na ganito, ganyan, ay binigyan ng pamasko ng gobyernong Bangag. Anong ginawa nila? Nagpa-party sa Malacanang. Sili Satanas. Pumili ko niya rin ng iilang bata. Doon yung mga nakapaligid doon sa Malacanang. Iilang bata lang yan. Kung gusto niyang bigyan ng magandang Pasko, ang ating mga kabataan na kapuspalad, ilang milyon yan. Dapat yan, national approach. Hindi lang kukuha ka lang doon para may pang-optics sila. Kunyari, gumagawa ng tama, si Satanas, nag-party-party, kasama na naman yung mga julul na mga designer, nag-party-party sila, gastos sa pera ng bayan, pakain sa pera ng bayan, tapos kayo hirap na hirap. Sabi ka ni Solid Maharlika, breaking news o big news daw yung emergency na loan ng mga SSS members. Nakita ninyo? Ano ba na ano ninyo? Mga kababayan, nakakatawa naman yung sinabi ni Bongbong, no? Na para ba nga ngayon lang yung balitang yun, hindi niya alam. Noon pa yun, no? Noon pa pwede mag-emergency loan sa SSS. Siya lang ata ngayon niya lang ata nalaman na pwede yung ganun, no, mga kababayan. Iba talaga tong Bangag administrasyon na to. Wala nang maibalita. Natutuwa ba kayo na may bagong ginawa ang Bangag? Bumura ba ang bigas? Nagmura ba yung mga bilihin? Tumaas ba yung mga sweldo ninyo? Yung rental ba sa mga apartments ninyo o sa mga bahay-bahay? 'Di ba? Yung mga nasa squatters area ngayon, 'di ba? Magkano ang mga renta diyan? Kahit sa mga tagpi-tagpi. 2,000, 2,500. May napanood pala ako, no? May napanood ako na parang nakatira na siya sa daga, parang lungga ng daga. Sa Makati, kinover, I don't know, si Jesse, may nag-cover. I think yung makakaliwa, si Atom Arroyo, kinover niya. Yung makakaliwang grupo na mga yan. Alam mo, 2,000. Yung isang lungga na gano'n, na parang daga na hindi mo ma-straight yung katawan mo. Ganun ba talaga? Magkano ng apartment dyan?
Ayan no mga kababayan. Dito ko na muna puputulin itong reaction video natin. Pero bago yan narinig nyo po ba yung mga pahayag ni Maharlika? Yung si Franz Castro, no mga kababayan, yung pinsan ni Claire Castro daw. Makukulong na po ng tuluyan. Kasama mga kasamahan niya sa NPA, no? Ito yung mga makakaliwang wala ng inatupag, kundi pabagsakin din itong mga Duterte. Isa rin to, yung mga grupo na yun, mga bayaran din yung mga yan Ang tawag ang tawag nga sa mga yan akbayaran hindi akbayan, akbayaran. Tsaka isa, ito pa mga kababayan, no? Kahit naglabas na po ng autopsy, no? Itong DILG. Naglabas na ng report. Ito nga, sinabi nga ni John B. Cremula kanina, no? Na-confirm niya na si Cabral daw yun. Pero, hindi mo pa rin maaalis sa isipan ng tao yung senaryong hanggat walang nilalabas na litrato. Dito nga kay Cabral, hindi pa rin sila maniniwala kahit na ba may autopsy na. Kasi madali lang doktorin yun mga kababayan Bayaran mo lang yung nag-o-autopsy, sasabihin na ganito yung kinamatay ni Cabral, ano? Pero hanggang dyan na lang mga kababayan, ilagay nyo na lang po ang mga opinion nyo dyan sa comment section at babasahin ko po yan. Lagi ho kayong mag-iingat. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na video.